Ayun na, ayaw mo na parang prinsesa. Ang ganda. Prinsesa ang gusto. Ganito rin siya, kaso kulay brown lang yung available. Maganda ba yan? Kailan niya tututuwa? Paano di ka siya? Meron siyang ano. Ayun na, papabook ko na nga. Kabisado mo na ba? Kabisado mo na ba yan? Ano ba, Fiona? Sure na ba? Kinain, di ba? Hindi ka na kami mamatay. Wala ka pong ano. Tanggap ko ng kailanman hindi ko siya kayang daigin. Kaya hamak na kaibigan lamang ang iyong tingin. Takbuhan mo kapag hindi mo kinakayang tiisin yung sa bintana ng bahay at isang malalim na buntong hininga ang binitawan ko bago ako muling nagsalita. Ilang beses ko itong nilabanan kasi alam kong mali eh. Isang malaking kasalanan to. Pero ang hirap na rin na pumagitna na sa aming dalawa. Nawala lang ako ng matagal kung ano-ano ng kabubuyan ang ginagawa ninyo. Dito pa sa pamamahay ko. Ikaw, Nico. Ikaw pa naman ang inaasahan kong mas matino. Ikaw pa talaga ang nagpasimuno nito. Panunumbat sa akin ni Papa. Pa, hindi lang po si Nico ang may kasalanan dito. Ko noon na baka hindi niya lang din ako type kaya siguro ayaw niyang ibigay ang Facebook niya. Kaya hindi ko na rin siya tinext kaagad noon. Kaya lang papadudod ko. Wala nang makauwi ako sa apartment namin. Nakikita ko ang magandang mukha niya at naririnig ko ang boses niya sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko. Pinagsawalang bahala ko lang yon pero ilang araw din akong nagkaganon. Lalo na nang magbaka sakali ako papadudot na magkita ulit kami sa coffee shop. Pero hindi nangyari. Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at tinawagan ko na rin siya. Hello? Sino to? Tanong ng boses ng babae sa kabilang linya. Hindi ako pwedeng magkamali noon at sigurado ako na boses yon ni Elena. Hi, good evening, si Jake to. Si Elena ba itong kausap ko ngayon? Medyo kinakabahan at nai-excite na tanong ko. Jake? Yung matangkad na lalaki na nakasama kong magkape noong nakaraang linggo? Patanong na sagot niya. Oo, tama ka. So si Elena nga itong kausap ko ngayon, no? Paninigurado ko. Oo, ako nga. Mabuti naman at tinawagan mo ko, no? Akala ko hindi na kita makakausap. Natatawang sabi pa niya. Ibig sabihin, hinihintay mo ang tawag ko. Tanong ko. Oo naman. Inuha mo ang number ko tapos hindi mo naman pala ako tatawagan. Ano kaya yon? Daig mo pa ang mga nanggugungan sa kanyang boses at mukha ng mga oras na yon.
Oo, kasi syempre, gusto ko rin makilala ang mga magiging future in-laws ko. Nakangiting sabi ko. In-laws? Ulit niya. Oo, in-laws. Kapag kinasal tayo, magiging in-laws o pamilya ko na rin ang pamilya mo. Kaya habang maaga pa, gusto ko sana na makilala sila. Sagot naman niya. Pakakasalan mo ko? Tanong niya pa ulit. Oo naman. Gusto mo nga bukas na bukas eh. Naman ang mayet ay namangha talaga ako. Ang mga mata ko sa laki noon at mga antigong gamit sa noon. Kaya naman na-feel ko talaga na gusto nila ako para kay Elena. Nang magpaalam ng umuwi ako, ay inihatid ako ni Elena sa may labas ng bahay nila. Yung tingin ng mga bisita ay nakahatid din sa akin hanggang sa makalabas ako ng bahay. Love? Pwede bang huminong sa akin ni Elena nang makalabas na kami ng bahay? Naging malamig siya at hindi masyadong tumatawag at nakikipagkita sa akin. Siyempre, seryoso ako sa iyo kasi mahal kita. Naninibago lang ako kasi nasabi ko naman sa iyo na hindi ako ganun ka-open sa pamilya ko tungkol sa sariling buhay ko. Kaya naiilang ako kapag pumupunta ka sa bahay namin, pagpapaliwanag pa niya. Medyo nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya kasi akala ko kung anong dahilan na ang gusto niyang sabihin sa akin. Love, masanay ka na sa ganito. Kasi eventually, magiging isang pamilya na rin tayo. Kaya hayaan mo na ako makipaglapit sa pamilya mo dahil gusto ko rin na makita nila na seryoso ako sa iyo. At mahal kita, ang sabi ko sa kanya. Nagbitaw ng malalim na buntong hininga si Elena bago siya nagsalita, Papa Dudut. Sige, ikaw ang bahala. Sige na, umuwi ka na at baka maabutan ka pa ng traffic. Ingat ka, love. Madalas sa pagdalaw ko sa bahay ngayon mula sa tinutuluyan kong apartment. Kaya nagkikita na lang kami ni Elena sa may coffee shop o sa mall na madalas naming tambayan at pasyal. Ito mo. Tama. Si Laura. Hindi bukas pa. Bukas pa. Kasi dapat na kayo. Mali. Nakaano pala yan. Hindi pala yan. Hindi. Project. Oo. Sabi ko po lang. Ito sa pag-garo pa. Hindi tayong lima. O, bilhin na yan. Wapor lang ko sa TikTok. Problema. Bilat silver dollar, siram cellphone. Ay, Laura, ikaw ba yung Laura? Minsan din ay nag-check-in kami sa motel para mas may... Ay, ano? Dam namin sa isa't isa ang pagmamahala namin. Sa madaling salita ay may nangyayari na rin po sa amin ni Elena. Kaya nang sabihin sa akin noon ng girlfriend ko na buntis siya at dinadala niya ang magiging anak namin, hindi na ako nagulat. Kinabahan ako, oo, syempre, kasi yun ang unang pagkakataon na may nakarelasyon ako na nabuntis ko. Pero mas na naig sa akin ang excitement kasi kahit papaano naman ay ramdam ko. Kailangan na kayo ni Pasok na kaganyan. Dana. Dana, harap ka dito. Dana. Ay, ganda. Back. Dito ka na light. Magandali mo na. Nakahanda na ako sa ganong klase ng responsibilidad.
Kaya naman kinumbinsi ko siya na kausapin namin ang mga magulang niya para ipaalam ang tungkol sa pagbubuntis niya. Kaya lang ang gusto sana ni Elena ay magtana na kaming dalawa at magpakalayo-layo. Natatakot daw kasi siya na baka magalit ang mga magulang niya. Mabuti na lang at nakumbinsi ko siya na ipagtapat para ipagtapat sa mga magulang niyang lahat. Habang naghahap, nalaman po namin na magdadalawang buwan na po siyang buntis si Papa Dudut na anong klase bang relihiyon ang kinakaaniban ng yugyog sa akin. Ano yun? Maraming salamat, Jake, sa pagbabahagi mo nitong kakaiba mong kwento. Nakakakilabot talaga itong nangyari sa iyo, no? At mga nangyayari pa hanggang sa ngayon. Nakakalungkot lang na napalayo ka na sa pinakamamahal mong si Elena. Pero ganun pa man, ginawa niya lang ang bagay na alam niyang makapagliligtas sa inyo na mag-ama niya. Salamat ulit, Jake, at sana ay palagi kayo. Sige ate, saglit lang at magtitimpla muna ako ng kape. Sagot ni Dayan bago pumasok ng kusina. May iba ako, hindi ba mag-i-endo ka na rin dyan sa pinagtatrabahuhan mong mall? Tanong sa akin ni Ate Sheila. Oo ate, 2 linggo na lang ako doon sa mall sa Bacoor. Sagot ko naman. Saan mo na balak mag-apply pagka-endo mo dyan? Pag-uusisa pa niya na umupo na rin sa sofa. Hindi ko pa nga alam ng team leader namin na si TL Choi. Pasensya na po TL. Tugon ko sa kanya. Ako ko TL Choi. Sagot ko. Yan din ang sinabi mo nung huling tayong nagkausap eh. Pero naayos mo ba ang trabaho mo? Hindi naman, hindi ba? Kaya paano mo gagawin kung paulit-ulit na lang tayo dito? Sabihin mo nga sa akin, Grace, gusto mo ba talaga ang trabaho na ito o napipilitan ka na lang? Muling tanong niya. Gusto po, TL Choi. Pasensya na po talaga kayo sa kapalpakan ko. Talaga ang pinakamadali sa lahat. Oo, stressful din ito dahil na pagiging sales lady, cashier, service crew at iba pa na palaging nakatayo o naglalakad, at least sa pagiging telemarketer ay nakaupo lang kami at tumatawag sa mga client namin. Kaya naisip ko na hindi talaga pwedeng mawala sa akin ang trabaho ko na yon. Under agency kasi ang trabaho ko na yon, kaya kapag may recommendation mula sa team leader namin ay pwedeng ma-renew ang contract namin sa kumpanya. Ayun naman pala eh. Gusto mo ng trabaho na to, di ayusin mo. Hindi yung pinapakita mo palagi sa akin na hindi ko dapat i-renew ang trabaho. Na lang po tayo sa 13, sabi ng konduktor ng bus na sinakyan ko. Ngayon, pinabababa nyo na po kami dito sa 13, reklamo ko pa. Hindi naman kasi ako nagre-reklamo sa sobrang binayad ko, Papa Dudut. Kung hindi dahil wala na akong masasakyan pa na padiretso ng Indang dahil alauna na yon ng madaling araw at malakas pa rin ang ulan. Magpapasakay kayo dito sa bus ninyo pero hindi nyo naman pala iahatid sa tamang lugar. Mga buwisit. Naiinis na sabi ko bago ako bumaba ng bus at hindi ko na kinuha pa ang inaabot niyang pera. Malakas pa nasagot ang tawag. Ako, tulog na yata tong si Ate Sheila. Pulong ko nang hindi siya sumasagot sa tawag ko, pati na rin si Dayan. Pinaling ko ang tingin ko sa labas ng convenience store at nakita ko na malakas pa rin ang patak ng ulan. Saglit ko pa yung ginawa bago ako nagdesisyon na lumabas na at gumawa ng paraan para makauwi sa bahay. Gusto ko na rin kasi talagang makapagpahinga. Gusto ko na makauwi ng bahay at makatulog sa kama ko. Ayoko nang magsayang pa ng oras kaya lumapit na ako sa isang tricycle na nasa tapat ng convenience store. Manong, magkano po ang pamasahe hanggang Indang? Tanong ko sa tricycle driver na nakasuot ng jacket at sombrero na bahagyang tumatakip sa mukha niya. Matanda siya. Pwede bang 200 na lang? Tanong ko. Naku miss, 300 talaga eh. Dapat nga 400 kasi special na ako ng kaba dahil walang lubak na kalsada ang madadaanan bago makarating sa Indang. Kaya naman pinasok ko ang kamay ko noon sa bag ko at naghahanap ako ng pwede kong magamit na ako dahil iba na talaga ang nararamdaman ko ng oras na yon. Magpapadudot ng tricycle. May 30 minutes na yatang tumatakbo nang mapansin kong nasa madilim na kalsada na kami na halos wala ng kabahayan at wala na ring halos mga ilaw ng poste.
Iba na talaga ang kutob ko noon at gusto ko nang maiyak sa kaba. Relax ka lang, Grace. Relax ka lang. Tumingin ako sa kanila pero pareho lang silang tahimik na nakatingin sa daanan. Mas lumalim na ang kaba ko noon, Papa Dudut. Alam kong meron ng hindi tama sa nangyayari. Hanggang sa bigla na lang lumiko ang tricycle at nakita ko ang nailawang arko ng pinasok naming lugar. Isa yung sementeryo, Papa Dudut. Manong, bakit tayo nandito? Manong, ibaba niyo na po ako. Uuwi na po ako. Umiiyak na pakiusap ko pero hindi sila tumingin sa akin. At nang huminto, kagad akong bumaba at tumakbo palayo habang malakas na sumisigaw. Tulong! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na, tulong! Malalakas na sigaw ko. Sobrang dilim ng paligid, walang mga kabahayan, walang mga ilaw ang poste. Walang ibang tao at pakiramdam ko noon ay wala na rin akong pag-asa na makaligtas pa. Habulin mo yung babae, bilis! Narinig ko na utos ni Digo. Tulungan niyo po ako, parang awa niyo na po. Muling sigaw ko pero naputol na yon nang may biglang sumabunot sa buhok ko mula sa likuran ko. Tumahimik ka dyan, babae ka, kung ayaw mong mamatay, ha? Kulyaw ni Otep sa akin. Aray ko po, bitawan niyo na po ang buhok ko. Parang awa niyo na po. Pauwiin niyo na po ako, gusto ko nang umuwi. Pakiusap ko sa kanya. Gusto mong mabuhay, ha? Gusto mong mabuhay? Tanong ni Digo habang tinututok ang malaking kutsilyo sa liig ko. Mas lalo akong nanginig doon sa takot habang nakatitig sa malaking kutsilyo na hindi ko alam kung paano niya naitago sa tricycle niya. Mas lalo din ako naiyak pero tikom na ang nanginginig kong mga labi. Kung gusto mong mabuhay, pambababoy sa akin. Hindi ako makapaniwala noon na ginawa na sana ay makapag-iwan din ng araw sa boyfriend kong si Jerry. 5 years na kami noon at nakilala ko siya noong high school pa lamang kami. Nung una ay tropa lang talaga kami ni Jerry. Kasi nasa iisang circle of friends kami. Nagugustuhan ko. Kahit na hindi ko pa siya girlfriend noon. Gusto ko kasi kapag nagkaroon ako ng karelasyon. Sa una pa lang seryoso na ito. Para alam ng babae na maganda ang intensyon ko sa kanya. Na mauuwi din ka. Opo tay, mano po ang tika ko. Naman kayong paiiyaking babae? Ang biro ko sa kanya. Hindi, tubig ba? Wala akong malagit sabi niya. Ah, tubig? Bilang pamagampanan, kukumbinsin mo ang anak ko. Kamahal, isa yung kautosan. Mapapawi rin ito. Mahalaga sa akin ang pagiging punong saserdote. At maging ikaw may tungkol na kailangang gampanan bilang prinsesa. Hindi ko siya pinatay. Pinatay mo siya! Ikaw ang pumatay sa kanya! Nasa kuweba tayo. Sa kuweba? Oo.
Baka kasi kung ano pang maisip mong gawin. Maganda yung buwa mo. Siyang pasahin ngayon. Tingnan mo, sasaya siya dyan. Eh baka nga magalit pa siya. Alam mo kung Hoy! Pinon! Tawag! Pa-computer! Chat ka lagi lang. Pag wala kay Bali, kay Tomboy. Parang kumili ka rin. Si Jessica Soho nagturo sa akin. Ay, si Jessica to. Gagawin parang gusto ko. Parang meron Ayan na gagawin ko. Pinipindot ko kasi agad eh. Ito, pinipindot. Oh, di ba? Ang galing. Ay! Dati! Kasha! Tangina! Ay! Sakit! Wow! Ang laki! 10,000 na!